This morning po ay meron tayong bagong pag-aaral. At ngayon po, sa time natin ngayon, no, uso na ngayon yung mga convenience store. Okay? Nandyan na yung mga iba't ibang convenience store, tama? Nilapit na ng mga negosyante yung ating yung way of life, kung paano mamili, kung paano bumili yung mga tao, para maging convenient po yung pamumuhay ng tao. Tama? At alam niyo po ba, kailan po unang naitatag yung convenience store? Yan, magbigay lang po ako ng konting trivia. Noong 1927, sino po dito buhay na noong 1927? Wala. Noong 1927 po ay naitayo po yung unang convenience store sa Dallas, Texas. Na ang pangalan niya po ay ano bang pangalan niya? Nakalimutan ko Ayan. Basta tindahan po siya ng yelo, no? Tindahan siya ng yelo, 1927. At kalaunan ay tinawag po yon na 7-Eleven. No? 7-Eleven. Bakit 7-Eleven? Kasi nagbubukas sila ng 7 in the morning, 11 p.m. nagsasara sila. And then later on, ay ginawa nilang 24 hours yung 7-Eleven. Ang 7-Eleven po, ay tindahan ng yelo po yan, noong unang panahon, nung naitatag po yan. Now, sa Pilipinas po, alam niyo po ba yung unang convenience store sa Pilipinas? Yan. Ang tawag niya po ay Circle K. No? Ang Circle K. Sino nakaabot po? Wala. Yan. Ang Circle K po, yan po yung unang naitatag na convenience store sa ating, sa bansa po natin. Ngayon, madami na po, iba't ibang klase na po. Actually, meron tayong mga tinatawag ngayon na yung mga grocery store, no? At nandyan na yung Dali, nandyan na yung O-Save, no? Nilalapit na ng mga yung pamilihan sa ating bahay, no? Para mabilisan na pong makabili. Now, at dahil doon po, ang mga tao ngayon ay gusto nila ng convenience, no? Madalian, kahit po sa transportation, no? Meron tayong mga transportation na hindi ka nasasakay ng jeep, yung driver na, yung sasakyan na, yung pupunta sa inyong mga bahay para i-pick up kayo at dadalhin kayo doon sa lugar na pupuntahan ninyo. Convenient po yun, no? Convenience. Kaya ang mga tao ngayon, they want convenient po. Kumbaga, mabilis, maayos. Wala naman pong problema doon, no? Especially sa dami ng tao ngayon, mas maganda kung meron tayong mga ganung bagay. Pero, alam niyo po, sa buhay pananampalataya o sa realidad ng buhay, ay ang buhay po ay hindi po palaging convenient. Tama po ba? Hindi palaging madali. Lalong-lalo na po sa buhay pananampalataya. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kung gusto mo talagang sundin ang Diyos, kung gusto mo talagang magpakatotoong Kristiyano, kung gusto mo talagang sundin ang kalooban ng Panginoon, ay hindi po convenient ang pagsunod sa Panginoon. In fact po, ang sabi nga ni Apostol Pedro, sabi niya, if you want to do the will of God, do not be surprised kung makakaranas ka ng mga trials, sufferings in life. No? Do not be surprised. Kasi nga, kasama sa buhay yung mga pagsubok, yung mga uncomfortable moment or ways of life po, lalong-lalo na kung gusto nating sumunod sa Panginoon. Kaya po, sa umaga na ito o sa buwan na ito, gusto ko pong ituon natin yung ating mga sarili na ang buhay po ay hindi palaging convenient, hindi palaging madali. No? Kaya ang kailangan natin is commitment. Kailangan natin maging committed. No? Committed. Lalo po ngayon, hindi po madaling pumunta ng simbahan. Malakas ang ulan, baha, matubig, no, mahangin. Okay? Pero, nandito kayo, salamat sa Panginoon, kasi committed kayo, no? Committed kayo na pumunta ng simbahan at sundin ang kalooban ng Panginoon. Of course, yung mga wala po dito, hindi na may ibig sabihin na hindi sila committed, no? Marahil they want safety lang po. Safety, especially kung meron tayo umalayo or may mga baby po tayo. But this month po
ay ang ating focus po yung salitang commitment, no? Commitment. Kaya ang ating series po this month is committed to God's purpose, no? Committed to God's purpose. Kailangan nating maging committed, no? Sabi nga nung nakarang Sunday, hindi committed, kundi committed, no? Ibig sabihin, you are willing to sacrifice, you are willing na hindi maging convenient sometimes yung pagsunod mo sa Panginoon, especially in doing the purpose, the will of God, yung layunin po ng ating Panginoon. Kaya ang gagawin natin, let us discover and rediscover the purpose of God. Kung bakit tayo niligay ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na merong purpose ang Panginoon sa buhay po natin? Merong layunin ng Diyos? Okay. Ano ito? Ha? Screwdriver, no? Ang screwdriver po ay saan po siya ginagamit? Okay, panghigpit ng tornilyo or pangluwag o pangtanggal ng tornilyo. Ang purpose niya, ginagamit po siya para higpitan o luwagan, tanggalin yung tornilyo. Sino dito ang ginagamit din yung pamukpok? Pag wala kang makuha ang pamukpok, di ba? Pero hindi talaga siya design doon, no? Hindi siya design para pamukpok. Pamalo, hindi siya ganon. Kundi ginagamit siya para magtanggal ng tornilyo o maghigpit ng tornilyo. Now, ang tanong ko po sa inyo, paano pag ginamit siya sa ibang bagay? Anong mangyari po sa kanya? Pwede siyang masira, no? Ano pa? Ano pang mangyari sa kanya? Hindi siya magiging effective. Kasi nga, design lang siya para dun sa nais nung nakaisip sa kanya, no? At kung gagamitin siya o hindi siya gagamitin siya sa ibang bagay, pwede siyang masayang. Kaya ang tao po, meron pong purpose ang Panginoon sa buhay po natin. Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundo na ito for a very specific purpose po. At at the end of the day, ang pinakamahalaga sa buhay po natin is yung sasabihin sa atin ng Panginoon pag humarap tayo sa Diyos. Hindi yung kung ano yung na-experience natin na masayang bagay o ano yung gusto nating mangyari sa buhay, kundi at the end of the day, lahat tayo, isa-isa, haharap tayo sa Panginoon at ang pinaka-importante, ano yung sasabihin sa atin ng Panginoon. No? Nang ginawa mo ba yung purpose ko sa iyo? Tingnan niyo po, for example po, si Haring David. Okay, si Haring David, ang sabi ng Bible sa atin, sa Acts 13, verse 36, sabi niya, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his father and saw corruption. Ano makita natin dyan, no? Si David po, nabuhay siya sa mundo na ito, naglingkod siya sa layunin ng Panginoon. He served God's purpose. And kailan daw po siya nag-serve sa purpose ni God? In his own generation. In his own generation. Ibig sabihin, hindi aksidente si David po nabuhay nung time niya na meron palang lalabas na Goliath at siya yung makakatalo. Sa madaling salita, sa atin ngayon, hindi aksidente na ngayon tayo nabuhay sa panahon na ito. Hindi tayo nabuhay nung panahon ng dinosaur o nung panahon sa Old Testament. Hindi aksidente na ngayon tayo nabuhay. Ibig sabihin, merong layunin ang purpose ng Panginoon. At can you notice po, sabi dyan, after he served the purpose of God in his own generation, siya po ay namatay and was laid with his father and saw corruption. Sa madaling salita, ang buhay natin, limitado, matatapos din, no? Kaya, at the end of the day, pagharap natin sa Panginoon, ginawa ba natin yung purpose natin? Kaya, ang gagawin natin this month po, ay tutuklasin natin muli kung ano yung purpose natin. Anong series natin? Committed to God's purpose. Kaya, we will rediscover yung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Okay? 4 na topic po ito. 4 na topic.
Of course, isa-isa yan this month po. God created us, number one, to believe. Para maniwala, manampalataya. God created us to become. Become what? Malalaman natin next Sunday. God created us to belong. We are not created to be alone. And God created us to build. No? To build. This morning, ang tutuklasin natin ay God created us to believe. Nilikha ka ng Diyos para manampalataya sa Panginoon. Malinaw po ang sabi ng Bible sa atin. Ang sabi ng Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. For whoever who draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Sa madaling salita, ang sabi ng Bible sa atin, we cannot please God. We cannot connect to God, no? Kung wala tayong pananampalataya. Sapagkat ang Diyos po ay hindi natin nakikita. No? Pero, mararanasan natin siya, makikilala natin siya kung meron tayong pananampalataya. Kasi, ang tao po, nabubuhay po sa dalawang reality. Anong dalawang reality? The reality of physical and the reality of spiritual. Yung realidad ng physical, anything na nakikita mo, nahawakan mo, that is physical. We connect to each other kasi nakikita natin yung bawat isa sa atin. Pero, merong pangalawang realidad ng buhay ng tao, which is yung spiritual reality. In fact, ang sabi pa nga ng isang theologian, ang tao daw po is a spiritual being na merong physical being. We are not totally physical, but we are a spiritual being with a physical being. And tayo, nagko-connect tayo sa Diyos sa magitan po ng spiritual thing, spiritual reality. And ang sabi sa verse 2, basahin nga po natin, verse 2 hanggang 3. Sige po, basahin natin. Okay. Nung unang panahon, yung mga tao daw po in the past, no? Paano daw po sila namuhay? Namuhay po sila base po sa pananampalataya. Ibig sabihin, from beginning to Adam, ay nabuhay po sila sa pananampalataya. And then sabi diyan, yung nilikha ng Diyos, no? The book of Hebrews po is referring to yung mga peoples of faith po in the past. And then sabi diyan, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa magitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Physical and spiritual. No? And then, sabi diyan, dahil yun, naniniwala tayo na sa Book of Genesis, ang sabi doon, nilikha ng Diyos ang magitan ng salita ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga kapatid, sa madaling salita lang po, mga kapatid, ay napakahalaga ng pananampalataya. No? Napakahalaga po ng pananampalataya. We are created by God. No? We are created to believe in God. Kaya this morning, i-discover natin, no? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit tayo nilikha ng Panginoon at para maniwala po sa Kanya? Tignan natin, sa Genesis, balikan muna natin, no? Actually, sa series po na ito, pag-aaral natin yung mga first part ng Book of Genesis. Kukuha tayo, tapos kukuha din tayo sa ibang mga passages sa Bible. Kaya, Genesis chapter 1, verse 26, ang sabi dyan, nung nilikha po ng tao, nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi dyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Now, ang sabi ng
Sabi po ng Bible, sabi diyan, likhain natin. God is talking to the triune God, the Trinity God, no? Sabi, let us. Hindi, ang kausap niya diyan ay hindi angel, no? Kundi the triunity of God, they are communicating, no? And sabi diyan, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Now, yung larawan ay hindi po yan physical na larawan, kundi spiritual na larawan. And then, ayon sa ating wangis, sa wangis ng Diyos. Actually, yung word na image or larawan dyan, ay ibig sabihin po is yung God's visible representative on earth. Ang tao daw po ay, siya daw po ang magre-representa ng Diyos dito sa lupa. Yung ibig sabihin ng word na image dyan. Kasi ang tao, nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos, sa larawan ng Diyos, hindi katulad ng hayop, hindi katulad ng ibang creation, na wala silang, kumbaga, yung nature of God na kayang makipag-communicate sa Diyos. No? Yung word na image is pinopossess ng tao yung reason, pag-iisip, yung personality, the personality at yung kalayaan na mag-decide. Ganun po. Yun po ibig sabihin ng image diyan, no? Hindi tayo masyadong magdedwell diyan, pero sana po nagigets niyo po ako. At yung word na likeness is yung capacity na mag-grow sa ating relasyon sa Diyos. Of course, si God po ay hindi po siya nag-grow. Hindi po siya nagbabago. Perfect ang Diyos eh. Hindi siya nagdi-decrease, hindi siya nag-i-increase, no? Pero ang tao po ay meron siyang capacity na mag-grow dun sa kanyang relasyon po, sa kanyang lumikha. In other words, merong capacity ang tao para makipag-communicate sa Diyos. Nagigets niyo po ba? Ayan. Ibig sabihin, ang tao po, ang tao, basically, ang tao, nilikha siya for relationship. For relationship. Para makuha lang po natin yung pinaka gustong sabihin po ng Diyos ngayon, no? Okay? Baka hindi tayo masyado nagpa-process yung ating isipan, kasi baka yung isip natin ay naantok pa, no? Pero, basically po, nilikha ng Diyos ang tao for relationship. Sabihin natin, relationship. Okay. Yung relasyon, no? Relasyon sa Diyos. And, we are created to represent God on earth, and we are created, no? To have a relationship with God. To have a relationship kay Lord. And bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga? Kasi ang relationship po, lahat ng relationship, ang pundasyon ng relationship po ay, anong pundasyon ng relationship? Pagtitiwala. Okay? Pagtitiwala. Trust or believe. No? Nilikha ng Diyos ang tao for relationship kasi gusto ng tao na pagkatiwalaan natin siya. Okay? Nagigets po? Sa mag-asawa po. Sa mag-asawa. Kaya kayo, sa mga babae. Okay? Sa mga babae, di ba kayo po ang niligawan? Ako kasi iba eh. Joke lang. By the way, pag sinasabi ko yan, sinabi mo na naman yun, ha? Baka naniniwala sila, totoo yun, no? Hindi po totoo yun, no? Okay? Biro lang po yun, no? Alam po, sa lahat ng babae po, niligawan kayo, di ba? Bakit kayo umuo? Bakit kayo nagpakasal? Kasi, meron kayong tiwala doon sa lalaki. Wala naman sigurong nagpakasal dito o umuo nang wala kang katitiwa-tiwala doon sa lalaki. Tama po ba? Yun po ang pundasyon ng relasyon, yung pagtitiwala. At nawawalan din po ng gana, nawawala po ng spark, nawawalan po ng parang saysay yung pagsasama kung nawawala din po ang tiwala. Tama po ba? Amen po ba? Kaya ang Diyos po, nilikha tayo for relationship kasi gusto ng Diyos
na pagkatiwalaan natin siya. Amen? Pagkatiwalaan natin siya. Kaya nga, binigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Yan ang sabi ng Bible sa atin. Ang sabi ng Bible, God bless the man. God bless the man. God provided them. God provided for them. Kaya hinuli ng Diyos ang tao sa creation kasi para makita ng tao na provided na lahat. At pinagpala ng Diyos ang tao. At higit sa lahat po, God commanded them. Binigyan ng Diyos ng responsibilidad ang tao. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Kaya nga sa buhay natin, di ba? Sa buhay natin, hindi convenience ang buhay. Hindi agad-agad lahat binibigay ng Diyos automatically. Tama? Hindi parang isusubo na lang sa iyo ang buhay. Why? Kasi ang purpose ng Panginoon, in fact, sabi ng Diyos kay Adam, nilagay kita dyan sa Garden of Eden, napakadaming resources, pero magbungkal ka pa rin. Mag-alaga ka pa rin. Why? Because gusto ng Diyos na pagkatiwalaan natin siya. Amen? And He walked with them. Gustong iparamdam ng Diyos na kasama natin ang Diyos. Commanded, and He walked with them. Hindi po distance ang ating Panginoon. Okay? Tanong ko po sa inyo, kailangan makuha natin to. Makuha natin to, no? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo nilikha ng Diyos? For relationship. Sabi natin, relationship. Okay. Bakit? Anong pundasyon ng relationship? Okay, trust. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya ito po yung number 1 natin na punto ngayon. We were created to believe because trust is the foundation of relationship. We were created, nilikha tayo para magtiwala sa Diyos kasi ang pagtitiwala, pananampalataya, ang pundasyon ng relasyon. No? Amen? Kaya po, dito natin masasagot, bakit hinayaan ng Diyos? Marami nagtatanong ng ganito. Bakit hinayaan ng Diyos na mahulog ang tao sa pagkakasala? Alam naman niya na magkakasala ang tao. Alam naman niya na, bakit, kung uhugutin pa natin, yung tanong natin, bakit pa nilikha ng Diyos ang tao? Na alam naman niya na susuway din ang tao. Bakit pa nilagyan ng Diyos ng puno doon sa gitna ng Eden? Alam naman niya na susuway din ang tao. Kasi all-knowing naman ang Diyos. Bakit? Kasi nga, gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Kaya ang sabi ng Diyos, pwede mong kainin lahat, pero wag lang yan. Wag lang yan. Nag-set ang Diyos ng boundaries kasi hindi tayo nilikha ng Diyos na parang wala tayong pag-iisip. Susunod-sunuran lang tayo sa Diyos. Yung bang parang robot lang, ikiklik lang tayo, remote ka lang, o sunod ka sa antut. Di ba? Ang pangit ng buhay ng ganon. Pero, nilagay ng Diyos ang tao sa halamanan at binigyan ng utos. Pwede mong kainin lahat, pero wag lang yung nasa gitna. Kasi nga, gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya, narealize nyo ba sa buhay na merong mga boundaries ang buhay? Sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, bakit ini-encourage kayo ng mga magulang ninyo na huwag magmadali sa buhay? Why? Kasi gusto ng mga magulang na magtiwala kayo sa kaparaanan ng Diyos, sa disenyo ng Panginoon, sa proseso ng Panginoon. Tama po ba? Kung gusto nating umasenso sa buhay, magtagumpay sa Panginoon, sa buhay na ito, bakit hindi agad-agad? Bakit, di ba, pag, for example, no, nangailangan tayo ng pera, bakit parang, sino ba dito nagpe-pray ng, sana may mahulog na lang, kung may kumatok sa bahay namin, no, sana na lang yung ulan, pera na lang yung ulan, di ba, para ano, pero hindi ganun ang buhay. Tama? Bakit? Kasi gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Tama? Hindi convenience ang pagsunod sa Panginoon. Hindi convenient, kundi commitment. Commitment po ang pagsunod sa Panginoon. Amen?
Yan, titignan natin, mabilisan na lang, doon sa Genesis chapter 3, kung paano nasira yung tiwala natin sa Diyos. Okay, sabi ng Bible sa atin, ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng hayop nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. Bakit kaya ang babae? Bahala na kayo. Sabi niya, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tingnan nyo, very wise. Very yung tawag dito, tuso ang ahas. Totoo ba talaga? The serpent is creating doubt sa isip ng babae, ng tao. Kaya ang sabi ng babae naman, sabi niya, sumagot ng babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin at hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, ay mamamatay. In fact, nagkamali pa nga ng konti ang babae. Kasi sabi niya, dinagdagan niya pa. Wala namang inutos na hipuin, no? Kakainin lang, no? Wag kakainin, no? Kaya makita natin, nakitaan din ni Satan ng butas yung babae. Parang may butas to, parang medyo hindi alam, Kaya ang sabi ng Bible sa atin, basahin pa natin sa verse 4. Iba, basahin natin. 1, 2, 3, go. Okay. Sa madaling salita po, ang ahas po ay nagbigay ng doubt doon sa tao, doon sa babae. Sa madaling salita, ang inatake ng kaaway ay yung pagtitiwala sa Diyos. Okay? Nakita niyo po? Kailangan makita natin to. Kasi, kung hindi natin to makuha, is mamimiss natin yung pinaka-message nito, Ang inatake ng kaaway, ng serpent, is yung pagtitiwala ng tao sa Diyos. Why? Because man is created, we were created to believe in God. And that foundation po, yun po yung inatake ng kaaway. Hindi totoo yan. Sabi, hindi kayo mamamatay. In fact, sinabi lang yan ng Diyos kasi alam niya na kung kakain kayo ng bunga, niyon makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nag-create ng doubt ang kaaway. Kaya, alam niyo po yung pinakaunang kasalanan is hindi pagtitiwala sa Diyos. The root sin is unbelief. The root sin of our life is unbelief. Bakit tayo sumusuway sa Diyos? Bakit tayo nagkakasala? Kasi ito'y kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Okay? Bago sumuway ang tao, huminto siya sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya pangalawang bagay is Satan seeks to destroy your relationship with God through unbelief. Si Satan, gusto niya na sirain yung relasyon mo sa Diyos sa magitan ng paglalagay ng unbelief, ng doubt sa iyong isipan. Okay? Sabi ng Bible sa atin, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan ang kanyang asawa at kumain din ito. Sinasabi ko po sa inyo kanina, Thank you po. Sinasabi ko sa inyo kanina that sin is failure of faith. The root sin is unbelief. Kaya ang tao, pinagpalit niya yung pagtitiwala niya sa Diyos.
doon sa pagtitiwala niya doon sa sinabi ng serpent. Kaya, hindi agad nahulog ang tao sa pagkakasala. Ang ginawa mo na rin ng kaaway ay nag-create mo na siya ng unbelief dito sa mind ng tao. Okay? Tingnan niyo po yung progression. Progression. Magki-create ang kaaway ng doubt sa ating isipan, magki-create siya ng doubt sa God's word. Hindi naman talaga totoo yan. At yung doubt na yon, magbubunga ng distrust sa God's character. At later on, is magdi-disobey ka na. Hindi ka na susunod sa Diyos. And alam niyo po ba, mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Alam niyo po ba, the same tactic ang ginagawa ng kaaway ngayon. Doon sa Genesis chapter 3, ganun ang ginawa niya, at hanggang ngayon po, ganun pa rin ang ginagawa. Hindi nagbabago ang strategy ng kaaway. I-create ng doubt para hindi ka magtiwala sa Diyos. Later on, hindi ka na susunod sa Diyos. Amen? Yun ang unang ginagawa ng kaaway. Paano ginagawa ng kaaway yan? Una, tinutukso ka niya. Dalawa lang yan eh. Either tinutukso ka niya or either tatakutin ka niya. Basically, ganun lang. Temptation, tinutukso ka ng kaaway. For example, sasabihin sa'yo ng kaaway, mag-go ka lang dyan. Hindi ka naman makikita. Hindi ka naman mahuli. No? Okay naman, bilhin mo na yan. Mapasok pa rin yan. No? Parang ganon. Okay naman, tatakutin ka ng kaaway, sasabihin sa'yo, wala ka ng pag-asa. Yung sitwasyon, wala ka ng pag-asa. Malala na yan. Wala na, hindi na maayos yan. Satan is creating doubt in our mind. Gumawa ka ng kasalanan, sasabihin sa'yo, nako, malala na yung ginawa mo. Hindi ka na patatawarin ng Diyos. Hindi ka na makakabalik, hindi ka na maayos. Kaya, Satan is, ang ginagawa niya, either tinutukso tayo, basically, or tinatakot tayo ng kaaway. Ako po, personally, naranasan ko po yan. Kasi, alam niyo po, nung nakaraang linggo po, ay bago mag-anniversary, mag-start po akong mag-walking every morning. Brisk walking at saka konting jogging every morning kasi pinaghahandaan ko po yung basketball. Pero don't expect po na maglalaro po ako, no? Kasi lang po ako, mag-cheer lang po ako. Pero nag-walking ako, tapos jogging. 1 hour every morning. Naka 4 days po ako, 4 days. And nung Tuesday, ang nangyari sa akin, last week to bago mag-anniversary, ay may kumirot dito sa sa upper chest ko, kumirot. And then, siyempre, parang konting kirot lang, parang napakanipis na kirot lang dito sa heart ko. Hindi ko masyadong pinansin. Pero after ng turo ko po online, Thursday night, bigla akong hiningal. Nahirapan akong huminga. At, nung pagkatapos ko pong magturo, matutulog na kami kasi mostly po, every night, pag bago matulog, ay nag-story muna kami nila Nathan, nila mga bata. And pagkatapos nun, ingal na ingal ako, hindi ako komportable talagang humiga. Kaya ginawa ko, umupo muna ako, ganun pa rin. Kaya nangyari sa akin, ay ginawa ko, bumaba ako. And then pagkababa ko po, umupo lang ako, tapos nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Ganun ang nasa isip ko. Kukunin mo na ba ako? Tapos iniisip ko yung buhay ko. Lord, medyo, siguro nakakalahati na ako sa buhay ko. And medyo nagamit ko naman po yung buhay ko para sa inyo. Medyo okay na. And then, after that, naisip ko yung mga anak ko. Malilit pa yung mga anak ko. Nung naisip ko yung mga anak ko, umiyak ako. Sabi ko, Lord, parang gusto ko pang makasama yung mga anak ko. Kasi maliliit pa. Umiyak po talaga ako.
Kaya ang ginawa ko po ay ah, lumuhod ako sa Diyos. Lumuhod ako, Lord, patawarin niyo po kung pagkukulang ko to, pagkakamali ko to, baka nasobran ako sa taba, o sa mamantika, o wala akong exercise, patawarin niyo po ako, Lord, kasi yung asawa ko, palagi akong pinipilit na mag-exercise every day, pero hindi ko ginagawa. And then, sabi ko, Lord, gusto ko pang mabuhay. And kinabukasan po, alam niyo kinabukasan? Lalong lumala. Nagturo pa ako sa, sa seminary, kinabukasan pumasok pa ako. Then sabi sa akin ni Jem, magpa-check up ka na. Pero pagka-uwi ko, talagang hingal na hingal ako, natulog ako. Kaya nung pumunta ako, di ko lang masyado pinalata nung prayer and fasting dito. Pero hindi talaga okay yung aking pakiramdam that time. And sabi ko kay Lord, Lord, kung kukunin mo ako, kung magkakasakit man ako, ayokong maging pabigat, Lord. Ayokong maging pabigat, ayokong magkasakit ng mahaba, kung kukunin mo ako, ay kunin mo na ako agad. Kaso nga lang, Lord, yung asawa ko baka, siyempre, pero hindi ko sinabi kay Jen. After ko pong magpa-check up, nagpa-check up po ako ng Saturday, sobrang kinakabahan ko talaga ako. Kasi akala ko, may sakit ako sa puso. At siyempre, pag magkakasakit ka, pag hindi ka agad namatay, kawawa yung pamilya mo. Parang ganun ang mangyayari. Ganun agad, no? Yung doubt, yung lies sa isipan ko. Pero nagpipray ako nung pina-check up ko po. Praise God po. Kasi, wala na po ako sakit sa puso. Okay naman, normal naman. Pati yung lungs ko, okay naman po. Tinakot lang ako. Tinakot lang ako at natakot din po talaga ako. No? Natakot din po talaga ako. Kaya, ganon ang ginagawa ng kaaway. Magkikreate ng doubt para hindi ka na magtiwala sa Diyos at para sumuway ka sa Diyos. Nakuha niyo po? Nakuha po ba natin? Okay, malapit na ako matapos. No? Kaya anong sabi ng Bible sa atin? Praise God. Ganito ang ginawa ng Diyos. Nagkasala ang tao, sa madaling salita. Nang dapit hapon na narinig nila naglakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niyang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Kaya, anong nangyari po dito na broke yung relationship? Nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway. Pero hindi agad nangyari yon. Nag-ugat po yon sa hindi pagtitiwala. Kaya, ang nangyari dito, ang response ng tao sa kasalanan po, ganito. Natakot at nagtago. Normally po, ganun po. Ang reaction ng tao sa pag nagkasala. In fact, sabi pa nga ng, bago itong verse na to, sabi pa nga ng Bible, nagtakip pa sila kasi nalaman nila hubad. Nahiya sila sa Diyos. Tinakpan nila yung kanilang mga sarili. Bakit? Kasi normal sa tao yon. Alam niyo po ba, ang ginagawa ng tao para hindi ka mahalata na hindi ka okay, tinatakpan mo ng ibang bagay. And sometimes nga, nakakalungkot nga eh. Kahit ministry, pinagtatakip natin eh. Para lang, hindi makita ng ibang tao na hindi tayo okay. Pero alam niyo po, kitang-kita tayo ng Diyos. The good thing is this, even we fail God, even we disobey the Lord, even we take a rebellious action sa Diyos, anong sabi ng Bible? Ang pinakagusto kong salita dito na nagkasala ang tao is, saan ka naroon? Hinanap pa rin ng Diyos ang tao. Hinahanap pa rin ng Diyos ang tao. Despite ng pagkakamali ng tao, nasaan ka? Nasaan ka? Hindi, tawag dito, yung tinakwil ng lubusan talaga. Hinanap ng Diyos ang tao. And then, later on, sabi ng Bible sa atin is, pinaalis sila. Kasi yun yung consequences ng pagkakasala ng tao. No, pero bagamat nagkasala po ang tao, yung love ni God po ay nandun pa rin. Why? Because God created us to have a relationship with Him. To have a relationship with Him. And
Kaya anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Pumatay siya ng tupa. At yung balat ng tupa, yun yung pinang takip dun sa tao. That is the gospel. Proto-evangelion. The gospel. The blood represents the blood of Christ. Itong pantakip na ito, yun po yung nag-cover. At yun po nangyari sa tao. Kaya at the beginning of book of Genesis, hanggang pagdating ng Panginoon, ang sabi ng Bible sa atin, for the Son of Man, si Jesus, came to seek and save the lost. The relationship was broken, but merong redemption through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Why? Because God wants you to trust Him again. Gusto ng Diyos na magtiwala ka ulit sa Diyos. Bakit po? Hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos kung walang pagtitiwala sa Kanya. Without faith, we cannot please God. In order to believe in God, kailangan ma-restore mo na yung relationship. At yun ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. The Lord Jesus Christ restored our relationship. Kaya pangatlo po, Jesus restores your relationship with God, with His Father, through faith. Because we cannot believe in God without faith. We cannot please God without faith. Ang sabi ng Bible, basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sapagkat napawalang sala na tayo sa magitan ng pananampalataya, mayroon na tayo mapayapang ugnayan sa Diyos. Magitan ng Panginoon Kristo. Ang ginawa ng Panginoon is niligtas tayo. Once na nagtiwala ka sa Diyos, nilagay mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, God will restore your relationship with Him. Si Adan po, ang sabi ng Bible, basahin natin, 1, 2, 3, go. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, kay Adan, naghari ang kamatayan. Ngunit sa magitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itunuring na matuwid. Itunuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Alam niyo po, habang binabasa ko itong verse na to, sobrang nabibless ako, no? Nakaka-bless kasi wala nang pag-asa ang tao dahil sa pagsuway, pero dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus, binalik ng Diyos yung ating relasyon sa Kanya. At ang sabi dyan, ang mga taong pinagpala ng sagana at itunuring na matuwid ay maghahari sa buhay, sa Kanyang buhay. Praise God. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Lord, thank you. Salamat po, Panginoon. No? Kaya ano po ang application natin, implication nito? Number 1, basahin natin. Believe that you are created with a purpose. With a purpose. Believe that you are created with a purpose. Number 2, believe that whatever you've done wrong in the past, God can forgive you, can heal you, restore you, and even use you. Maniwala ka. No? Ano man yung pagkakasala mo, pagkakamali mo, ay kaya kang patawarin ng Diyos, kaya kang pagalingin ng Diyos, kaya kang ibalik ng Diyos yung kanyang relasyon niya sa iyo. Kahit sumuway ka, magtiwala ka sa Panginoon. At kahit nagkamali ka, sa tingin natin, di ba, pag nagkamali tayo, ay wala na tayong pag-asa. Pero kahit nagkamali tayo, nagkamali ako, nagkamali ang bawat isa sa atin, God can still use you. May pag-asa. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinatawad ka ng Panginoon at gagamitin ka ng Diyos. Okay? Pangatlo, believe. Basahin natin, lakasan natin. Believe that because of Jesus, you can overcome every trials you are facing today. Do you believe? Whatever your trials today,
Ano mang hinaharap mong pagsubok ngayon, sa pamilya man, physical man, sa finances man, mga kapatid, because of Jesus, you can overcome every trials that you are facing today. Do you believe? Do you believe? What is the proof? What is the proof? Bakit ka magtitiwala? Amen. Because of Jesus. Because of Jesus. Jesus overcame sin and death. Kaya naman, anong sinabi niya? John 16 verse 33. In this world, you will have tribulation. But cheer up. Magpakatatag ka. I have overcome the world. Pinagtagumpayan ko na ang mundo. Amen? The proof is our Lord Jesus Christ. That's why we're going to celebrate po ngayon, Communion Sunday. Tayong lahat po ay yumuko at pumikit habang pong piniprepare ang mga elemento po sa umaga na ito. Huwag muna nating pansinin yung ating kapaligiran. Sa oras na ito, let us focus on God. Let us focus on God. Mga kapatid, ano man yung nagawa mo in the past, pagkakamali man, pagsuway, magtiwala ka na pinatawad ka ng Diyos. Kayang ayusin ng Diyos ang buhay mo. At kaya ka pa rin baguhin ng Panginoon. At gamitin ng Diyos. Kapatid, you are created with a purpose. Even Satan destroy your identity. Jesus restore who you are, your relationship with God. And without that relationship, kung hindi mo ibabalik o hindi mo tatanggapin ang invitation ng Panginoon na bumalik sa Kanya, yung offer niyang restoration ng relationship, sabi ng Bible, it is impossible to please God. It is impossible to walk with God. It is impossible na magtagumpay sa mundo na ito, sumunod sa Diyos. Why? Because yung relasyon mo sa Diyos nasira. Kaya sa oras na ito, iniimbitahan ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. And be willing enough. Believe in the Lord. Yes, Lord. This morning, O God, lumalapit kami sa inyo. Lumalapit kami sa inyo, Diyos. Nagpapakumbaba, Panginoon. Satan seeks to destroy our faith. Mamagitan ng mga pagsubok, mga problema. But Lord, thank you sa pagpapaalala niyo po sa amin sa umaga na ito na magtiwala kami sa inyo. At hindi namin kayang magtiwala, O Diyos, kung wala kaming relasyon sa inyo. Kaya thank you, Lord, because of our Lord Jesus Christ. Lord, na nung balik, naging ugnay kami sa inyo, O Diyos, ang aming relasyon sa inyo. Kaya Lord, bless you po, Lord, ang bawat isa po sa amin. Kung kami man po ay napalayo, kung kami man po, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa, ibalik niyo po kami doon sa pagtitiwala namin sa inyo, Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for this reminder, O God, sa buhay po namin, O Diyos. Thank you, Lord Jesus.